October 25. Naku, ang bilis po ng panahon. Next week, November na. Malapit na po matapos sa October. But anyway, welcome po sa ating online worship service, sa ating praise and worship service. No? Every Sunday po ito happens at 2 o'clock. So we'd like to welcome each and everyone sa lahat po na nag-participate sa ating online worship service. And today, it's another day for us to worship and praise the Lord for His goodness. At isa na naman pong araw, no, para matunghayan po natin ang kanyang salita, ang kanyang encouragement. At ngayon po ay magsisimula na po tayo sa pakiready po ng ating mga yung ating mga pang-communion po natin. Meron po tayong pang-communion, and at the same time yung ating pong tithes and offerings. And then after that, magsisimula po tayo sa pagdinig sa kanyang salita na ibabahagi po ni Pastor June. Ayan. So anyway, kung ready na po kayo, ready na din po ako. Magsimula na po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. And today, simulan po natin sa praise and worship at basahin po natin ang mensahe sa kanyang salita bilang panimula ng ating pananambahan. At ngayon po, sabi po sa 2 Chronicles 20:17, You will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Napakagandang reminder po yan galing sa salita ng Panginoon. As you know, ito po ay hango sa storya ni King Jehoshaphat nung siya po ay nangangamba na magkaroon ng dilubyo sa kanilang lugar. Marami pong vast army ang kanyang kinakaharap. And so of course, napakalaking problema po nito, pero maganda po dito. Ito po ang reminder, ito po ang mensahe ng Panginoon sa kanila. Sabi, you will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Kumbaga, sabi ng Panginoon, panoorin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo. And huwag kang matakot, huwag kang madismaya. Harapin mo sila, Harapin mo sila. And I will be with you, sabi po ng Panginoon. Ako ay kasama mo. So there's no fear in the presence of our God, and God will fight your battles. Hindi ka nag-iisa sa kung ano man pinagdadaanan mo sa buhay mo ngayon. And that's our message for today. And as we sing our praises and worship, let us experience the presence of God. Let us look to Him who fights our battles, who takes away all of your fears, who gives you love, protects you, and gives you strength in all the things that we do. So let us ready our hearts as we sing our praises, our worship, our thanksgiving to our God. Huwag po tayo, si Lord muna ang isipin natin kaysa dun sa iba pang mga bagay. So simula po tayong umawit ng papuri at pasasalamat at panoorin po natin ito. Lord, we praise you and we thank you, Lord God, for all you did for us, for your finished work. You tore the veil, you rose to reign, you took all of our sins, O Lord God. Thank you, Lord God, for this time that we can come to worship you, to feel your love for us. And thank you, Lord God, for the word that will be shared with us. Lord, this week, we know that you are with us and we know na lagi po namin kasama, Panginoon. Ano man ang aming mga pinagdaraanan, Panginoon, we know that you will fight our battles. You are with us, you are for us, and you have great plans for us. Thank you, Lord God. We praise you and we thank you. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Wow, what a wonderful experience, na maramdaman natin yung presensya ng Panginoon in the worship. Sabi nga po, whenever we sing psalms, hymns, and spiritual songs, we are filled with His Spirit. So ngayon naman po, dadako po tayo sa ating communion. Pakihanda na po yung ating elements for our Lord's Supper. It's about remembering His sacrifice, what He did for us, para po lagi nating maalala that you already have victory in the presence of God because of what Jesus did. Yung mga pinipilit na ilagay po sa ating isipan ng ating mga kaaway, wala na po yun. Everything has been paid for. Christ has delivered us from all of our fears.
So ihanda po natin ang ating tinapay at inumin, and let's continue to remember and celebrate the finished work of Christ and what He did for us. Alright, hawakan po natin ang tinapay. This is the body of Christ which was broken for us. Hindi po madali yung kanyang pinagdaanan sa krus. All the suffering, all the shame, all the pain. He was even spit upon. Imagine that journey that Christ did for you. Sabi po sa kanyang salita, because of the joy, He endured the cross. The joy that was set before Him. And with this stripe, by His stripes, we are healed. So let us claim that blessing, the finished work, the result of the finished work of Christ sa ating pong buhay. Sabi nga po sa 2 Corinthians 11:23-26, for I received from the Lord, which I also passed on to you, that the Lord Jesus, on the same night in which He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Let us say, Lord Jesus, thank you for your body, which was broken for me. Thank you for your healing. Thank you for your strength. Thank you for your wholeness. I receive it all in Jesus' name. Let us partake. In the same manner, He also took the cup after this, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Napakaganda po ng sinabi dito, no? This is the new covenant in His blood, sealed and certified by His blood. All of your sins have been forgiven. No more condemnation sa piling po ng Panginoon. And all of the blessings, all of His goodness, all of His promises are yes and amen because of what Jesus did for us. So let's remember, the blood cleansed you from all of your sins para po matanggap po natin all the blessings, all the promises that God has for us. Let us pray. Thank you, Jesus, for your blood that washed away all of my sins. I am forgiven, redeemed, accepted, restored. I am the righteousness of God in Christ. In Jesus' name, let us partake. Lord, marami pong salamat for all you've done for us. Salamat po sa iyong finished work, for taking away all of our sins, healing us from all of our diseases, making us strong, healthy, complete, and whole. All of what you did for us, Panginoon. And thank you, Lord God, as we remember this, we receive your goodness, we receive your love, we receive your mercy, and your grace in our life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright, so ngayon naman po, dako po tayo sa ating tithes and offerings. So we now worship the Lord through our giving. All of the good and perfect gift comes from our Lord. At ang sabi po sa 2 Corinthians 9:7-8, no? Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. You know, the tithes and offerings is not a contribution. It's not a something na obligado po tayong gawin. It's the goodness of God flowing, overflowing in our life. So ito po ay pagbibigay ng pasasalamat at papuri sa Kanya sa lahat ng Kanyang ginagawa, kadakilaan sa ating buhay. No? So ngayon po ay i-offer po natin, pwede po nating ibigayan sa ating GCash, yung tithes and offerings po natin sa 0977-844-4499. And of course,
ang sabi nga po sa kanya, no, God will make all grace abound to you, no, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. So let us pray. Heavenly Father, salamat po Panginoon sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob mo po sa aming buhay. Salamat sa lahat ng abilidad, karunungan, Panginoon, favor, grace, each and every day of our lives. Sa pagtatrabaho po namin, ano man ang aming ginagawa, thank you, Lord God, for prospering the works of our hands. Thank you, Lord God, for you surround us with your shield, your favor as a shield, Panginoon. Salamat, Panginoon, that you continue to give us more than we deserve, O Lord God. Salamat, Panginoon, for all your goodness, for all your provisions, and for all your love sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. We just offer these tithes and offerings to you as our praise and thanksgiving for all you've done for us. In Jesus' name, amen and amen. All right. Are you ready for the word? Ayan. Okay, of course. Ito na po yung pinakahihintay natin, no? Yung the good news about Christ, and you know the gospel is the power of God unto salvation. So pakiready na po yung ating mga notes, and right now pakikinggan po natin ang salita ng Panginoon so that we may be encouraged all the days of our life, at ihahatid po sa atin ito ni Pastor June. So tingnan nga po natin kung ready na si Pastor June. Magandang hapon sa iyo, Pastor June. Okay. Good afternoon. Ayan. Okay. Okay. So narinig niyo po ba ako? Yes, Pastor June, take it away. How about yung screen? Okay Nakikita naman, niyo? poging-pogi. Okay, hindi yung screen. Yung screen. Okay, kita na namin Okay. yung screen. Okay, anyway, habang inaayos ng aking assistant, ano? Yan. Okay, good afternoon, ano? Isang uling mapagpala at maulang hapon sa inyong lahat, no? Sa hapong ito, I hope na everybody is blessed as we study the Word of God. Okay? So, before we study the Word of God, meron na ako isang tanong. Actually, ito rin yung yung ating sandali lang, ha? Okay? Actually, yung tanong ko, actually, ito rin yung ating topic, ano? Yung ating message sa hapong ito. What is your purpose in life? Okay? Ano ba yung papel natin sa buhay? Bakit ba tayo nabubuhay? Okay? Kapag meron tayong nakikilala o may mga bagong kakilala, usually, kapag kinakausap natin, usually ang tinatanong natin is, what do you do for a living? Ano ba yung ikinabubuhay? And then, all of a sudden, sasabihin lang nila, okay, well, I'm a doctor, I'm a businessman, I'm an employee, or I'm a plain housewife, no? So madali nilang nasasagot, no? Pero kung iibay natin yung tanong, ang tanong mo ay ganito, what are you living for? Bakit ka ba nabubuhay? Ano ang isasagot nila? Bakit nga ba? And then, naitanong na ba natin sarili, what am I living for? Bakit ba ako nabubuhay? So, tatanong mo sa katabi mo, bakit nga ba? Bakit nga ba tayo nabubuhay? Okay? So, yun ang pag-aaralan natin. Anyway, by the way, i-define muna natin yung purpose. What is purpose? Sabi nga sa dictionary, purpose is defined that which a person sets before himself or as an object to be reached or accomplished, the end or aim to which the view is directed in any plan, measure, or exertion. So, yun ang definition ng purpose. Ibig sabihin yan, for example, we build a house for the purpose of shelter. Diba? We work for the purpose of sustenance. Yung pen, itong pen na to, ang purpose nito ay para isulat, no? To write, no? So, but sad to say, maraming mga tao, especially yung ibang mga Christians, Christians included, hindi nila alam yung purpose sa kanilang buhay. So, we are driven either by design or by
default, no? Ano ibig sabihin yan? We either live for the purpose that God designed us, or we live according to the demands of this world or expectations of others. Yung ibang tao kasi ang akala nila ang purpose nila sa buhay is to make money, to make money, to become rich. Yung iba is to be successful and contented in life. Yung iba naman, ang purpose is to be popular, well liked by other, no? To be famous. Walang masama sa mga bagay na to, no? Kaya lang kapag ito yung naging main purpose natin sa ating buhay, meron tayong emptiness, no? Parang may kulang. Para lang yan pag kumain ka ng cotton candy, no? Gaano man karami yung kainin mo, pag nasa bibig mo, parang baliwala lang, no? And that experience was experienced also by King Solomon, no? Sa Book of Ecclesiastes na pinag-aralan natin last time, no? Ang sabi niya, I experience all the pleasures of life. Yung rich, glamour, tsaka yung famous life, no? He experienced. Pero ang sabi niya sa dulo, it is all meaningless. Sabi nga niya, it's just like a water vapor, no? That evaporate in thin air. Kaya nga, we must find the meaning or purpose of our life. So life without purpose, sabi nga, is life without meaning. Okay? So bago tayo pumunta sa ating mga verse, may papakita lang ako sa inyo mga pictures. No? And you determine kung ano yung mga purpose nito. Okay? Medyo magkukonting, ano lang tayo, commercial, konting laro for your information. Ayaw. Dali lang nga ayaw presentation. Okay, yan. Okay? So, nakikita niyo sa screen? Yan ay yung cap ng ballpen na may butas sa dulo. Ano yung purpose ng butas? O bakit yung ballpen, type ng ballpen ay may butas sa dulo? Siguro sasabihin niyo iba, para daw hindi mag-blot ang ink. Pero ang pinaka-purpose niyan is for safety. Kasi alam naman natin, ano, lalo yung mga bata, no, kahit man tayo kapag nagsusulat, ang habit natin, sinusubo natin yung ballpen, yung takip nasa dulo, ano maaaring mangyari? Maaari natin isang malulot at magkakaroon, posibleng ma-choke tayo, no? Kaya may butas for safety, no? Kapag nakalulong ka, meron ka pang time na makakahinga ka pa, no? Meron kang time na mabigyan ng first aid o may takbo sa hospital. Okay? So, yan ang purpose niyan. Yung padlock, bakit meron ding maliit na butas sa dulo? Huwag niyo masabihin na kapag nalulun nyo is para makahinga rin kayo, no? Wala naman sa atin naglalagay ng padlock sa bibig. Okay? Unless yung asawa mo medyo matandal, no? Pwede mong ipadlock. Okay? So actually, may tatlong purpose yan, ano? Ang unang purpose niya is for lubrication. Diyan pinapadaan nyo lang is kapag nagkakaroon ng kalawang yung padlock. Pangalawa is for drain, no? Kapag ginamit mo sa labas, naulan na, nabasa, no? Yan ang nagiging drain. At pangatlo, yan ang nagde-determine kung yung padlock mo pwede mong gamitin outdoor, especially sa gate, ano? Para pag nabasa, hindi siya masisira. Okay? Nagdulo ko yata yung aking presentation. Okay. Yan. Alam niyo naman to, lollipop, di ba? Yung sa dulo, may nakikita kayo dyan butas. Hindi yung butas na bilog sa dulo. Yung butas na parang rectangular. So, ang purpose niyan, ano? Hindi para kapag tapos na kumain, ano? Gagawin yung parang pito, no? Ang purpose din yan is para yung lollipop hindi matanggal, ano? Sa production line kasi, yung lollipop is from liquid, no? Diyan pumapasok para siya hindi matanggal, ano? Para pag kinakain mo, nasa bibig mo, hindi matatanggal. Okay? Yan, madalas natin nakita pag bumibili tayo ng mga damit, no? May parang extra tela na may botones. Ano ang purpose niyan? Okay? Of course, yung botones is kapag nawala yung botones mo, no? Pero yung tela, anong purpose? Ang purpose niyan is para ma-check mo kung kumukupas yung telang nabili mo, no? Yan yung nilalaban o nilalagay sa washing machine.
Okay? Yan. Sa mga nag-grocery, I think familiar kayo dyan. Ano yung purpose ng shelves na yan? Yung nagagalaw natin. Okay? Ang purpose niyan, hindi para lagyan ng bag o kaya ilalagay mo yung bata, no? Hindi sasakyan ng bata. Ang purpose niyan is para sa mga fragile, ano? Katulad ng mga itlog, at saka sa mga malalambot, katulad ng tinapay, no? Yung binibili yung gardenia, diyan ilalagay para hindi ma-deform. Okay? Yan, pamilya na pamilya kayo dyan sa lababo, especially sa bathroom. Yung may butas dyan na maliit, alam niyo ba yung functions niyan? Ang functions niyan, hindi para labasan ng ipis. Ang functions niyan, para kapag nakalimutan mo yung gripo mo, no, hindi siya aapaw. No? Yan, dyan lalabas yung tubig papunta sa drain. Okay? Yan, yung mga sa kusina naman, yung mga karamihan ng ating pot, may butas sa dulo. Ano ang purpose niyan? Hindi yan sabitan, ano? Kung sabitan yan, usually may inatas silang ring, ano? Ang pinaka-purpose niyan is para lalagyan ng spoon o kaya ng sandok, no? Para hindi kung saan mo na ilalagay, hindi magdudumi yung stove mo, yung kusina mo, at para yung drip, diretso tutulo dun sa pan. And lastly, yan, sa sasakyan, yung headrest, ano? Usually natatanggal yan. Ano ang purpose niyan? Okay? Ang purpose niyan, kapag nagkaroon ng emergency, kaya natatanggal yan, pwede mong gamitin, ano? Pambasag dun sa salamin in times of emergency. No? Or pwede rin na kapag mag-asawa kayo, yung driver mo, nasawa mo, reckless mag-drive, or nag-aaway kayo, pwede mo papamalo sa ulo. Okay? So, yan ang mga purpose ng mga bagay na yan. No? So, bakit ba ipinakita ko to yung mga purpose ng mga bagay na to? Ano ba yung importansya? Siguro noong una, parang nakikita parang yung mga bagay nito parang walang halaga, no? Yung butas, hindi mo na pinapansin yung dati kasi hindi mo alam yung purpose. Pero ngayon, nalaman niyo yung purpose, ano nangyayari? Para kang na-amaze, di ba? Yung bagay nito parang nagkaroon ng relevance, nagkaroon ng importansya. Ganon din sa ating buhay, no? Kapag nalaman natin na may purpose para tayo sa buhay nito, nagkakaroon tayo ng importansya. Nagkakaroon tayo ng relevance sa buhay na ito. Amen po ba? Amen. Okay? So sabi nga ni, nakita niyo po mo yung screen? Hello? Pastor Rico? Oh, yes, Kuya Jun, nakikita. Kita-kita. Okay. So doon sa screen, so sabi nga ni William Barclay, ano? So si William Barclay, isa siyang theologian, isa siya sa radio commentaries, ano? Siya yung minister, ano, sa Church of Scotland. Sabi niya, there are two great days in a person's life. The day we are born and the day we discover why. So, dalawang bagay pala importante sa buhay ng tao. Yung nagiging masaya ka. Nung pinanganak ka, at kapag nalaman mo kung bakit ka pinanganak o na-discover mo ang purpose ng iyong buhay. Okay? And then, punta tayo din sa verse. So, ang first verse natin is Isaiah 43:7. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Okay? So, dito naman ako magtatanong sa mga audience ko dito. No? Actually, tatlo ito eh. Wala isa eh. Okay. Tatanungin natin si Lance. Sino naka-discover nung light bulb? Yung light bulb? Oh, si Thomas Edison. Narinig niyo? Yan ang batang taga-UP. Si Lloyd naman, tatanungin natin. Sino naka-discover ng telephone? Ha? Yan, batang UST. Hindi alam. Offline kasi siya nung mahina yung wifi nung dinidiscuss yun. No? So, ang naka-discover ng telepono ay si Alexander Graham Bell. Okay? Tatanungin ko sana si Larry, batang Bel Air, ano?
Okay? Anyway, my point is, si Thomas Alva Edison na-discover niya yung light bulb, no? Si Alexander Graham Bell na-discover niya yung telepono, no? So, bago pa lang nila ma-discover to, nasa isip pa lang nila, idea pa lang or concept pa lang, alam na nila yung purpose, no? Alam ni Edison yung purpose ng light bulb, ano? Para magliwanag doon sa bahay pag madilim, no? Para magamit sa kalsada kapag gabi, para lumiwanag. Si Alexander Graham Bell, ganun din, alam niya ang purpose ng kanyang telepono, no? Para makapag-communicate yung mga taong malalayo. Okay? So what I'm trying to say is, yung inventor o yung creator, alam niya yung purpose ng kanyang creation or kanyang invention. So katulad sa ating binasa, God created us, ano? And He know the purpose, ano? Hindi lang kasi mahalaga na malaman natin yung sense of purpose, ano? Dapat mahalaga din malaman natin na who define the purpose, no? Kaya nga yung purpose natin sa ating buhay, hindi dapat siya na nade-determine ng demand of this world, no? Or the influence of social media. Hindi yan paramihan ng likes or paramihan ng ano ba tawag doon, ng view, no? Or hindi yan expectation from others, no? The Creator determine your purpose, okay? And we are created by God. We believe we created by God, ano? Kapag hindi ka naniniwala na ikaw ay nilang ng Diyos, no? Naniniwala ka na galing ka sa unggoy, no? At naniniwala ka sa theory of evolution, no? Mukhang unggoy marami, no? Pero no, hindi. Just a joke, no? Lahat ng nilalang ng Diyos magaganda, no? Tsaka mga gwapo. Okay? Tayo ay nilalang ng Diyos, no? God created us. We were designed for a purpose, no? Sa kabila ng bilyon-bilyon tao dito sa mundo, you are unique. God created you according to His likeness and His image. Tayo lang yung ganyan create na ganyan, no? Sa lahat ng creatures, no? Kahit yung aso mo, napaka-cute, no? Wala yung soul, no? So you are special. Kaya nga, you are designed for a purpose. So all creatures created by God has a purpose. Kaya ikaw, may purpose ka rin. So tingnan lang natin yung mga damo, yung weeds, no? Alam natin merong iba't ibang klase ng damo. Yung palay, yung corn, yung wheat, no, yung bamboo, that's a kind of grass, ano? At alam natin yung purpose. But how about yung mga damong ligaw, no? Yung mga nakikita natin na tumutubo lang kung saan. May purpose ba 'yon? Meron, di ba? Because God created it. Kaya sabi ko nga, all creation by God have a purpose. Ano ang purpose ng damong, yung mga damo? To prevent erosion, ano? Pero mo, kung wala damo dyan, puro tayo alikabok. No? Kapag bumaha, umulan, mawawas lang yung soil. No? At kung walang damo, wala siguro mag-enjoy ng golf. No? Imagine, pupunta ka sa golf course, puro lupa, puro buhangin, di ba? Ang pangit naman maglaro nun, no? Kaya pasalamat tayo sa damo, no? Imagine si Green, magpapat ka, puro buhangin. No? So may purpose ang damo. Kahit yung mga creatures, ano? Halimbawa, yung cockroach or yung ipis, may purpose yan. Diba? Hindi kapag nakakakita tayo ng ipis sa kadiri. No? Alam niyo ba yung purpose ng ipis? Yung ipis kasi, ang kinakain niyan, yung mga decaying matter. No? So, kung walang ipis or yung ibang mga insect, walang kakain ng mga decaying matter. Ano mangyayari sa paligid natin? At kapag kinain nila yan, kapag sila dumumi, yan ay nagiging nitrogen na ginagamit nating fertilizer o pataba sa ating mga halaman, sa ating mga gulay, mga prutas na kinakain. Di ba? Kaya sasabi sa yung ipis, yaks, kadiri. Diba? So lahat ng bagay ay may purpose. Our main purpose, katulad sa ating binasa, is to glorify God. Ganyan pala. Di magpapastor na lang tayo lahat. Ano? Lahat tayo magiging evangelists or preachers. Ano ba ibig sabihin nun? No? How do we glorify God? Sa 1 Corinthians 10:31, sabi diyan, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God.
Okay? Sa tingin nyo, bakit sinabi dyan na whether you eat or drink? Bakit hindi sinabi niyan, whether you work or study or whatever you do it for the glory of God? Ang binigay niya example, eat and drink. Why? Kasi, yung pagkain at pag-inom, ay, lagi natin ginagawa yan, no? It's the most natural thing. Wala naman ditong na wala sa atin na hindi kumakain o umiinom, no? So, ibig sabihin niya, pag kumakain ka o umiinom ka, you do it for the glory of God. So, if these small things or these very common things, we do it for the glory of God, lalo pa yung ibang mas importanteng bagay or other things. So, when you're eating, how do you glorify God? Pray, thank for the grace, example niyan is yung ating mga profession, yung ating career. Whatever career, you do it for the glorification of God. Example is si Stephen Curry. I think familiar kayo sa kanya, no? Isang sikat na basketballista, na NBA player. Sa kabila ng kanyang pagiging sikat na player, si Stephen Curry is laging nagpo-proclaim, no? Pag may pagkakataon, nag-share siya ng gospel. Okay? Si Lecrae. Si Lecrae is isang rapper, no? Isang Christian rapper, no? At sa kanyang music, no, na hip-hop culture, doon niya pinoproclaim, no? Gumagawa siya ng mga Christian hip-hop songs. No? Siya rin yung may-ari ng Rich Records, no? Na nagpo-produce ng mga Christian rap song. At siya yung founder ng Rich Life Ministries. No? Ako din, meron akong kilalang rapper. Nasa SM nga lang, nagbabalot ng regalo. Okay? So anyway, so kahit anong profession, we can bring glory to God. Ano? If you're a doctor, engineer, or you're an office worker, or a plain housewife, you can glorify God through your profession. Kahit ikaw ay isang estudyante, you can glorify God being a student. Ano nga hugot ng mga estudyante? Sabi nga is, sa eskwelahan wala ka nang papel. Pati ba naman sa buhay wala ka pang papel? Di ba? Ako ganyan ka nung high school eh. Hindi ako nagdadala ng papel. Pag may exam, nanghihingi lang ako sa klase ko. Okay? So, mga estudyante, kung sa eskwela wala kayong papel, sa buhay, dapat meron tayong papel. Okay? How about if you are a caddy? Marami dito caddy, di ba? Maraming caddy, How do you glorify God, Example, kapag yung player mo tumira, and then sinabi sa iyo, bakit ganun yung bola ko, walang direksyon? Anong sasabihin mo? Di ba ni sir? Kapag nakilala mo si Lord, magkakaroon ng direksyon ng buhay mo. Yan, ganyan, O kaya kapag nandun kayo sa putting green, sinabi sa iyo ng player, Kadi, hindi ka sanay magbasa ng green. Sabihin mo, sorry sir, hindi po ako sanay magbasa ng green. Pero sanay po ako magbasa ng Bible. Gusto mo, basahan kita ng verse. Ayan. Yan yung mga para tinatawag na mga pick-up lines, para makakaroon ka ng mission, para makapag-proclaim ka ng God. Kung naman ikaw ay isang golf player, paano mo naman halimbawa yung caddy? Yung caddy yung imi-mission mo, invite mo, ano gagawin mo? Halimbawa, kapag tumira ka, yung bola mo napunta sa rough or sa mga hazard, tanong may caddy. Caddy, nakita mo ba yung bola ko? Sasabihin ng caddy. Hindi pa sir, hinahanap ko. Ikaw din, hinahanap ka ng Diyos. Buti nakita kita. Yeah. Di ba? So I mean is, we can do a lot of things to proclaim the word of God. And that is to glorify God. Kahit ikaw isang tambay, marami sa atin ng tambay, you can glorify God. Why? Paano? Lumabas ka sa bahay mo, so you will be the model to others. Na titingnan ka, na kapag hindi ako nagsumikap, hindi ako nag-aaral, ganito mangyayari sa akin. Okay. So, biro lang yun. Anyway, whatever our profession, ano man ang ating career, ano man ang ating trabaho, we can glorify God through this job. Okay? Ang ating next verse is Colossians 3:23. Sabi diyan, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord
and not unto man. So, we do things not to please ourselves and others, but to please God. We exist because of Him. Okay? Sabi nga ni Rick Warren dun sa book na Purpose Driven Life. Ano, I'm sure na marami sa inyo nakabasa noon at pamilya sa inyo, no? So hindi ko na masyadong i-explain, no? Kasi mahaba 'yon. So isa-summarize ko lang in five important things. Sabi ni Rick Warren, we were planned for God's pleasure. Kaya anong dapat natin gawin? Kaya nga meron tayong worship, di ba? And through worship, we glorify God. Second, we were formed for God's family. Kaya meron tayong fellowship. And this fellowship glorify God. Third, we created to become like Christ. Kaya meron tayong discipleship. This discipleship will also glorify God. Fourth, we are shaped for serving God. Kaya meron tayong ministry. And this is also done for the glory of God. And lastly, we are made for a mission, kaya meron tayong evangelism. And that is to glorify God. So whatever you do, ano man ang plano sa atin, it is for the glory of God. Amen po ba? And then sa Romans 8:28, mabasa natin dyan. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ano ibig sabihin yan? We were born for a purpose. No? Si Moses was born to lead Israel out of Egypt. Elijah was born to become a prophet. Noah was born to build the ark. Okay. John the Baptist was born as a forerunner of Christ and to baptize Christ. Paul was born to teach to the Gentiles and to write most of the New Testament. So you see, lahat ng bagay na ginawa o lahat ng nilalang ng Diyos, especially yung kanyang mga lingkod is merong specific purpose, ano? Kaya tayo rin, since we are special, we have a specific purpose. So until you discover your purpose, your existence will have no meaning because purpose is the source of fulfillment. Success is not purpose because success without purpose is life without meaning. Yung iba kasi kapag nagiging successful ang nasasabi nila is napufulfill nila yung kanilang purpose. Hindi lahat ng success ay yan ang purpose mo sa buhay. So we have been born to have a relationship with God. So when you have your relationship with God, His purpose become your purpose. You will not allow others to define your purpose. No? Kaya sa buhay na to, we have a purpose. No? Whatever you are standing in life, ano man ang kalagayan mo sa buhay, ano man ang kondisyon mo sa buhay, you have a purpose. Sa church, we have a purpose too. Diba? I remember isang anecdote about kay Abraham Lincoln. I think kilala niyo naman si Abraham Lincoln, no? Siya sa naging presidente ng Amerika during the Civil War sa Amerika. So, bago naging presidente si Abraham Lincoln, isa siyang storekeeper sa isang gun store. No? Doon sa kanyang gun store, meron doon isang rifle na napakaganda, no? Yung gumawa sa kanya, very famous, yung kanyang bakal, very fine yung pagkakagawa, mahal, yung wood na ginamit, no? In other words, primera klase, no? Kaya lang itong rifle na to, hindi pumuputok, no? Okay? Parang kumbaga pang-display lang. And then katabi niya, meron din isang rifle, na hindi naman masyado maganda. Hindi rin masyado maganda ang gawa. Ordinary lang yung mga bagay na ginamit sa kanya, no? But ginagamit siya as rifle na for shooting. So merong isang hunter na nagpunta doon sa store and then nagulat siya. Yung presyo kasi ng magandang rifle, mababa, masyadong mura compared doon sa isang pangit na rifle. So tinanong niya bakit?
Kasi ito, hindi ito ginagamit sa pamamaril. Ito ay pan-display lang. Okay? Okay. So, ang binili ng hunter, of course, yung isang baril, no, na nagagamit niya sa, kahit medyo mahal, is nagagamit naman niya sa kanya. Kasi yun ang purpose niya, no? And then one time, may nagpunta naman isang mayaman na farmer, no? Naghanap siya ng pang-decoration sa bahay. Nakita niya isang gun. So, binili niya kahit hindi pumuputok or hindi siya ginagamit sa baril. Kasi ang purpose naman niya is for display. No? Ganon din tayo sa church. Ano? Lahat tayo may purpose. Hindi tayo nandiyan for display. Okay? So, sabi nga sa 1 Peter 4:10, God distributes spiritual gifts according to His wisdom and His graciousness. Our role is to learn what gifts God has given us. Then we'll be faithful and find ways to serve and glorify God with the gift that God had given us. Amen po ba? Kaya lahat tayo may gift, ano? Hindi, iba-iba nga lang, ano? Hindi naman tayo lahat pwede magturo, di ba? Binanggit na nga dyan yung isa-isang gift, ano? Kung may kalob ka sa pagtuturo, magturo ka. Kung may kalob ka sa leadership, manguna ka, di ba? Kung sa pagpapayo, magpayo ka, okay? To serve, you serve, okay? And then, isa pang question is, bukod sa purpose, is how do we live? Paano ba tayo dapat mamuhay? No? Sa next verse, sa Philippians 1:21, for me, to live is Christ, and to die is gain. Okay. So, again, I just want to share you yung isang anecdote mula naman kay William Gladstone. No? Si William Gladstone, isang prime minister before sa England. So may lumapit sa kanyang isang young man, isang binata, no? Then kinuusap siya, sabi nung young man, I will study hard. Then sabi ni Gladstone, then what? Then I will enter a prestigious university. Sabi ni Gladstone, tinanong ulit siya, then what? Ang sabi niya is, para maging isang lawyer. Sabi niya, then what? Para maging isang prime minister, no? Or pumasok sa gobyerno. Then what? Sabi niya. So, para maging komportable ang aking buhay. Then what? Sabi. Then, magre-retire ako. Sabi niya, then what? Wala siyang maisip. Siguro, sabi niya, baka mamatay na lang ako. Sabi ni Gladstone, then what? Wala nang maisagot yung young man. Ano? So, what I'm trying to point out is, yung purpose natin is hindi lang dito sa buhay. No? Beyond this life, no, beyond death, dapat isa ang ating purpose. And that is to glorify God through our salvation. Kaya nga, hindi natin dapat dinidesign. No? Hindi naman masama, ano? Kasi nagiging design natin by default is sa ating mga anak, ano? Pinag-aaral sa magandang eskwelahan, pagka high school, no? Tapos mag-college, kailangan sa isang exclusive school para maging maganda ang kanyang career. Hindi lang natapos na ng college, nagma-masteral pa ng iba, yung masteral, nagiging doctorate, di ba? Para maging successful sa buhay. But that is not the main purpose of life. No? Kaya nga dapat natin yung tanongin is, what am I living for? No? Tayo ba'y nabubuhay sa pera, success, sa happiness, sa pleasures, sa fun, at sa good times, no? Or nabubuhay tayo para ba sa ating pamilya, para sa ating sarili. So kung ang answer mo is nandyan, then you will die a horrible loss, not a gain. Hindi katulad sinabi ni Paul, no? Sabi niya, for me, to live is Christ, and to die is gain. Because Christ is the purpose of my existence. He is my all in all for the glory of God. And lastly, no. So by next week, sasapit na yung ating tinatawag na araw ng mga patay, ano? By this time nga lang, due to pandemic, hindi tayo makakapunta sa cemetery o sa mga memorial park, no? Pero kung dati, no, kung nagpupunta tayo sa memorial park, especially me, kapag nagpupunta ako doon sa mga ang tinitingnan ko is yung
mga epitaph o yung mga lapida. No? Yan. Sa mga lapida, ang usually nakasulat dyan yung pangalan, some dedication, at ang nakasulat dyan is yung date of birth. Tsaka yung kung kailan siya namatay, yung born, tsaka died. No? So, yan lang, lagi ko yan natitila kapag dumadaan doon. No? Kasi, na-determine mo, ito, matagal na buhay ito, no? 100 years. Ito, ano lang, sandali lang na buhay, maagang namatay. Ito, baby pa lang, namatay na during that birthday. Ano? So, bakit? Kasi nagiging interesado tayo doon sa buhay ng tao. Okay? So, what I'm trying to say is this, ano? Mula nung pinanganak ka hanggang sa namatay ka, gaano man kahaba yan, ano nagre-represent yan? Ano yung nagre-represent? Yan, yung may bilog na yan. Yan ang nagre-represent dun sa naging buhay mo, no? Kumbaga, isa lang siyang hyphen, isa lang siyang gitling. So, ganyan kaliit, no? O ganyan kaiksi. So, yung maliit na bagay na yan, nagde-determine kung paano ka nabuhay. Kaya sa buhay nito, dapat i-maximize mo na yan. Ano? Paano ka ba nabuhay? You live according to your purpose. And lastly, I would like to read do sa summary ni Rick Warren do sa purpose-driven life. No? Sabi niya dito, it's not about you. The purpose of your life is far greater than your own personal fulfillment, your peace of mind, or even your happiness. It's far greater than your family, your career, or even your wildest dreams and ambitions. If you want to know why you were placed on this planet, you must begin with God. You were born by His purpose and for His purpose. You were made by God and for God, and until you understand that, we will never make sense. Amen. Amen. So magandang hapon po sa inyo lahat, and God bless. Amen, amen. Yan, napaka marami po tayong natutunan, no, mahango sa kanyang salita. And of course, nakakatuwa pong isipin na yung purpose, no. Minsan tama yung sinabi ni Kuya Jun na minsan talagang we just live na hindi natin alam bakit po ba tayo nabubuhay. Bakit po ba natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin? Minsan kaya lang lilipas na yung mga araw, not knowing kung saan po tayo patutungo, no? But anyway, it's a great reminder for us for how purpose, no, plays an important role sa ating buhay, and our purpose is to glorify God. Saan ka anumang ginagawa mo, whether you are a caddy, whether you are an executive, whether you are a janitor, whether anuman ang housewife, kung anuman, no, you were made for a purpose, and that is ang common purpose po natin is to glorify God. Ayan, okay? So, ano man daw ang ating gawin, do it heartily as if we are doing it for the Lord, not for men. Okay? So, thank you so much, Pastor Jun, no? At ako mismo, no, ang makaka-relate lang ako dyan is ang purpose kasi yan yung nag-excite sa ating buhay. Pag alam po natin kung ano ba yung ginagawa natin, bakit natin ginagawa yung ginagawa natin, then it gives us additional inspiration, motivation sa ating buhay. So napakahalaga po ng time with God dahil siya po ang magbibigay sa atin ng ng guidance Ano po ba yung purpose niya each and every day of our life, no? So yan po 'yon. Kung hindi po tayo nakikinig sa at hindi natin pinag-aaralan ng kanyang salita, then malamang hindi po natin alam why we are here, no, the purpose why we are here. So thank you so much Kuya Jun for that wonderful message. At of course, ngayon, pakinggan naman natin ang ating mga kasamahan po dito. So, pwede bang si Pastor John? Nandiyan ba si Pastor John? Ayun. Hello, Pastor. Hello. Oh, talaga naman, may mukhang nakakanta ka ba, Pastor? Malinaw po ba? Malinaw po. Malinaw naman, Pastor. Yes. Sige, kasi mahina ang audio at malakas pang ulan dito. Anyway, so magandang para akong DJ. Pero paliwanag ang audio. Maganda, Pastor. Okay. Okay, sige, salamat. At purihin po ang Panginoon. No? Magandang hapon po muli sa ating lahat.
At salamat po kay Pastor Jun Manaog, no? Nalaman natin kung ano ba yung purpose natin dito sa mundong ito, no? Bakit pa tayo tama 'yun dahil lahat naman tayo may purpose, no? Whoever you are, whatever your life experiences, no? Ano ba yung mga talents, physical ability or role natin, lahat po tayo may purpose dito sa mundo. Unang-una 'yon is to glorify our God. So, yun po ang purpose natin, no? And also to share kung ano man yung mga talents na meron tayo, no? And i-share natin doon sa kanila. So, purihin po ang Panginoon. I hope na tayo po ay na-bless ngayong hapon na ito. No? At gaya na dahil malamig ang panahon at malakas ang ulan. At ngayon po, tayo ngayon ay mag-share ng konti, no? Para magbigay din ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ano ba yung ating mga blessings sa tanggap or what, no? O ano rin po masasabi natin sa ating message ngayong hapon na ito. And sige po, bigay ko po ang inyong time ngayon. Open po natin sila. Ito. Hello, ito yung Claro Family. Hello, magandang hapon po, Claro Family. Hello, good afternoon po sa inyo. At salamat po sa pag-attend sa ating online worship. Magandang hapon, Claro. Yan, hello. Hello po, magandang hapon po. Kaya, i-ano nyo po yung inyong tawag dito, yung mic, i-unmute nyo po. Unmute nyo po yung Yan. Hello, Ate Ate. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon. Pero hindi namin masyadong marinig kasi nagbibideo ko yung kapitbahay namin. Okay lang po, okay lang po. So, kamusta po kayo dyan? Kamusta po, Ate Ani? Oh, Pastor, okay naman. Yan, sa mga bata, anak mo, mga apo. Okay naman. Okay naman po. Oo, medyo tagal-tagal din po namin kayong hindi nakasama sa ating online, no? At na-miss po namin kayo ng sobra. But praise God at nakasama po namin kayo ngayon. Pasensya na po kayo kasi talagang ang hirap ng koneksyon. Nakikikabit lang kami. Okay lang. So, kamusta naman po ang trabaho? Kamusta naman po ang... Sa ngayon po, nakakapagtrabaho na kami kahit 2 beses sa isang linggo. Okay naman na po. Medyo nakakaraos na. Kamusta po si Kuya Louie? Kamusta po? Sumundo po kay RB, okay naman siya. Ganun ba? Papunta ba? Pauwi ba siya sa RV ngayon? Opo. Praise God. At least nakakauwi sa dyan si RV, no? Opo. Pag day off po. Okay. So, yun lang ba, Ate Ani? Thank you, Pastor. Medyo hindi ko marinig kasi medyo may birthday dito sa kabila, ang ingay. Sige. Okay lang po, Ate Ani. Okay lang po. Salamat po sa inyo, no? Salamat po sa time na sige po. At God bless po. Ingat po kayo lagi dyan. At patuloy po pagpapala ng Panginoon. Okay? So, salamat, Ate Ani. Salamat po sa inyo. Okay. Sige po, marami rin po salamat sa lahat ng BBM members, lalong-lalo na kay Sister Pats, condolence po, pasensya na, talagang ang hirap ng buhay. Mamimiss ko si Nanay. Ayan po. Si Ate Patch po, ayun, kumakaway. Sige, Pastor. Salamat, Ate Ani. Salamat po sa inyo dyan. Sige po. Kay Shadilane, no? At Manganganak po siya by end of December o kaya first week of January. Okay.
Sige po, Ate Annie. At salamat po sa inyo. God bless po. Thank you, Jan. Sige. Thank you po. Okay, thank you po. Thank you. God bless po. Sige po. Okay, sige po. Tayo ngayon ay tumungo sa ating yeah. Ito kay Shane. Hello, Shane. Magandang hapon sa inyo. Hello, Shane. Tamala. Hello, magandang hapon. Hello. Ayun, ayun pala, sa kabila pala ito. Mendes. Hello, magandang hapon sa inyo dyan. Kamusta po kayo? Hello po. Hello. Kamusta sis? Hello? Hello, kumusta po? Lagi naman po ka. Hello? Naririnig po? Opo. Yun. Ayan po. Hello sis, kamusta? Kamusta kayo dyan? At mukhang meron kayong pinagkakabalahan ngayon, no? Wala, nakaupo lang kami ngayon. Mga nagkikinig po kami ngayon sa inyo. Okay. So, kamusta naman po ang buhay-buhay? Lagi naman po okay. Super blessed pa rin naman po araw-araw. Wi-Fi lang po kami. Ay, hello. Hello, Sister Malu. Yan. Nandiyan pala kayo ngayon lahat, ah. Ayan ang baby. Yeah. Ate, Hello. Busy sa paglilinis ng ng paa, ha? oras, nakatutok sa module pag walang ako yung nag-aaral, hindi mga anak ko. Oo, so ganun po talaga, no? Halos lahat ngayon, parang ang magulang ay ang ang busy, no? Pagdating sa module ng mga bata ngayon. Nagpapasalamat lang po ako pa. Dahil awa ng Diyos, nakapagtrabaho na yung kasama sa buhay. Para tuloy-tuloy na rin yung konting ginawa. Sana bago mag-December, matawag na rin kami sa Southwood. Okay. Ilan po yung hinihingi namin kay God. Para maayos na po lahat. Okay. So, okay na po ba? Meron pa kayong gustong share? So, pa rin naman po ba, araw-araw naman po nagpapasalamat. Marami naman, talagang hindi pinababayaan, super blessed pa rin naman po. Kasi hindi naman nagutom, kahit sasabihin, kami mga kadi, kahit sasabihin 2 times a week lang, nahiraraos po araw-araw. Hindi po katulad ng mga nakita natin nung pumunta tayo sa Carmona na as in talagang sumasala sa pagkain. Ngayon, nakikita naman po sa mga katawan namin ang lalaki, di ba? Super blessed pa rin naman po araw-araw. Praise God. No? Purihin ng Panginoon. At salamat po sa inyong time. Salamat sa pakikinig ninyo. Salita ng Panginoon. At patuloy pong pagpapala, no? Patuloy pagpapala at pag-iingat sa inyo ng buong pamilya. Malaki na ang baby ni Sunny Shin, na. Okay, so salamat po sa inyo dyan. God bless po at ingat po palagi, no? Sa inyong mga ginagawa. Salamat po. Okay, thank you sis. Salamat. Okay, so next po tayo kay Ate Lenny. Hello Ate Lenny, magandang hapon sa inyo dyan.
Hello, Ate Lenny. Hello po. Hello, Ate Lenny. Sige po. Lolo. Hello po. Hello po, Pastor. Narinig niyo po ako? Opo, malakas po. Sa hapon na ito pa, nagpapasalamat po ako at meron po akong na-invite. God has a plan. May purpose ang Panginoon dahil ito si Janet Doctor. Opo. Oo. Opo. Lahat ng tao ay nabubuhay sa mundo ay mayroong purpose. Kaya pinupuri ko ang Diyos sa hapon na to. Talagang lahat tayo may purpose sa buhay. Lahat, kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. For the glorification of God's kingdom. At magpapasalamat din pala si Ana Christine Budota. Sige po. Si mama ko. Nagpapasalamat po ako kasi po ginagabayan po tayo ni Lord at ligtas po tayong lahat. Sana din po po kami magkasakit at sana din po magkaroon po kami ng pera, pambali po ng ulam. Sana din po pumaling po lahat. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat. Puri ng Diyos sa hapon na ito. To God be the glory po. Okay. Salamat, Ate Lenny. Salamat sa pag-share mo at patuloy po na pagpapala sa inyo ng Panginoon dyan at pag-iingat sa buong pamilya. Salamat, Ate Lenny. Thank you. Okay, so dito po ito po yung bisita ni Ate Lenny na si Janet Doctor. Hello, magandang hapon po, Miss Janet. I think parang second time na po yata natin ito nakasama, no? Hello po, magandang hapon po sa inyo, Miss Janet. Hello. Pastor, wala yata siyang mic, so I don't know kung makapagsalita siya. Okay. Okay, anyway, sige. welcome po, Ma'am Janet. And hopefully makasama po namin kayo every Sunday and also Wednesday. We do this worship at saka po pag-aaral ng kanyang salita. So welcome po sa Building Bridges. Thank you po for joining. Yes. Thank you po ulit, Miss Janet. No? Salamat po ulit sa pag-attend ninyo. God bless po sa inyo dyan, sa inyong pamilya, at patuloy din po na pagpapala sa inyo. Salamat po sa pag-attend. And sige po, ngayon tungo tayo kanila. Kuya Bong. Hello, Kuya Bong. And Ate Lala, kamusta po kayo? Hello po. Hello. Hello, Kuya. Kamusta po? Okay naman. Hello. Ikaw na. Nagturuan pa kayo Masabay eh. Thank you Kuya Jun for the message. No? Tunay nga na ito ay magandang paalala no, sa lahat na lahat tayo ay nabubuhay dito. No? We have a purpose in life and we need to discover that. And yung mga gift na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, no? We need to use them para sa glorify na pangalan ng ating Panginoon. Dito sa church natin, so lahat tayo meron tayong mga gifts and we need to use it. May gift nga ng preaching, so kung sino yung gusto mag-preach, so just let us know kung gusto niyo mag-preach. So, and kung gusto niyo namang sumali sa... Mahina ba? Hindi naririnig? Okay po, okay Kuya, okay Kuya. So, yung mga gifts natin, no, pwede natin gamitin no, kung sa ministry, kung anong klaseng ministry yung gusto natin. So, let's volunteer. No? We are part of the family of Christ and we have kanya-kanyang responsibilities. No? So, let's use our gifts to glorify God. No? Yes, amen. Meron pa?
Meron pa po si Ate Lala. Yun. Yung, maganda, thank you Kuya Jun sa magandang message. Isa rin sa nag-remind sa akin na yung hanap, yun sabi, what is our purpose in life? Yun yung, tsaka yung sinasabi niya na a life without purpose is life without meaning. Lahat, yung, ang dating sa akin, yung everything na nangyayari o mga ginagawa natin is may purpose. Bakit yun yung pinagagawa sa atin. Halimbawa yung sa trabaho, bakit yun yung naging trabaho natin? Ano yung purpose nun? May purpose bakit tayo doon napunta sa mga trabahong ganon. Tapos yung mga bigla nating nakakausap online kasi mostly online tayo lahat May purpose yun bakit nangyayari na puro online lahat. Di ba? Tapos yung mga biglaan natin nakakausap ng mga tao na akala lang natin kinamusta tayo. May purpose din bakit bigla tayong kinokontak ng mga taong to, yung mga ganon. Tapos yung mga biglaan, may mga purpose bakit yun yung nangyayari. May mga hindi aksidente, may mga purpose na yun yung dapat nating i-deep kung ano yung purpose ng mga pangyayaring na nangyayari sa bawat oras, bawat araw, at yung mga ginagawa natin. Yun yung mga hanapin natin kung ano yung mga purpose natin sa ating mga buhay. Yun yung lahat may question na ano yung purpose natin sa bawat pangyayari. Yes, amen. Amen. Praise God po praise God for that, no? At totoo naman 'yon, no? Kaya bakit nangyayari 'to? Lahat ay may dahilan, no? May purpose, may plano ang Panginoon sa atin. And kung bakit din po kayo naririto ngayon, bakit tayo ma-attend sa ating worship online is because mayroong purpose ng Panginoon sa atin. And eto nga, naririnig natin ngayon, no? Malaman natin kung ano talaga yung purpose natin dito. And so of course, is to glorify our God. Okay, so praise God po at salamat po sa atin. Salamat po Ate Lala, Kuya Bong sa inyo dyan. At patuloy rin po na pagpapala sa inyo ng Panginoon at pag-iingat sa inyong pamilya. Okay, God bless po. Salamat po sa inyo. Thank you po. And wala si Micah. Parang nakita ko si Micah kanina pero wala na. Anyway, sige po. Dito po tayo ngayon kanila. Hesed. Hello, Hesed. Magandang hapon po sa inyo. Hello po. Hi, good afternoon. Hello, good afternoon, Sed. Maganda. Yes, naririnig po ako. Yes, Sed. Yes, Sed. Magandang hapon po sa ating lahat. Well, it's it's really a good message, no? Kasi kailangan po talaga nating malaman kung ano po talaga ang purpose natin sa mundo. And katulad nga po ng sinabi kanina po ni Pastor June, one of our purpose po is to glorify God, no? Kasi yun naman po talaga yung nakasulat sa Bible as we read through it po. And may naalala lang ako habang nag-preach si Pastor June na isang pastor, si Miles Monroe po, one of his books titled na Unleash Your Hidden Potential po, no? And ang nasabi niya po doon is that we all have a purpose And naalala ko po na basta pinanganak po tayo sa mundo, whether pinlano ka man po or hindi ka pinlano, kahit even though kahit sabihin po sa atin ng mga magulang natin na aksidente ka lang, mali po yun Kasi once we were born, once we were created, kasi the fruit of Hello? Hello, Sed? Hello? Sa akin po ba kay Hesed? Hello? Kay Hesed, wala yung connection ni Hesed. Medyo malakas po kasi siguro ang ulan din. Hello, Sed? Parang hindi na yata.
Okay, so anyway, so balikan na lang natin kung magiging okay ang kanyang connection. And sige po, si Ate Mucha. And kasama mo ba kay Rico? Si Ate Mucha? Hindi ba? Separate yung kanyang ayan. Hello Ate Mucha, kamusta kayo? Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon Good afternoon. sa ating lahat. Good afternoon, Pastor. At sa Hello. mga ka-BBM dyan na barangay. Gusto ko lang sabihin, narinig ko kasi si Ate Annie kanina. Kung hindi siya makapakinig ngayon, updated po yung ating youtube.com/BBM Laguna na YouTube channel. So, pagkatapos nito, upload yan mamaya. Kaya, pwedeng yung uling balikan. Tapos, hello dun sa baby ni Sunshine. Grabe, ang bilis ng panahon, ano? Thank you, Kuya Jun, sa topic natin ngayon. Napakagandang topic ng ano ba yung purpose mo. Pero, yun nga, ang naaalala ko is yung purpose-driven life na book ni Rick Warren. 40 days siya. For 40 days. So, maganda siyang maging devotional. Pero, kasi yung purpose natin, di ba, may general, may specific. Kasi nga we are made to be in relationship with Jesus Christ. So, yung general, yung specific, pag may relationship ka na, doon i-reveal sa'yo ng Holy Spirit yung specific na purpose mo. Actually, hindi siya mahirap malaman kasi binigyan niya na tayo ng clues katulad nga nung likes and dislikes mo, yung interest. So dito papasok yung strengths and weaknesses. Kaya magandang malaman natin kasi our Father God is a God of purpose. So katulad ng sinabi ni Lala na wala sa kanyang aksidente. Nothing is random. Pati dun sa creation, di ba? Bawat kinreate niya ay binigyan niya ng purpose. Kaya itong purpose na to ay napakaganda at yung nagbibigay sa atin ng buhay para may direction tayo, di ba? Kaya thank you. And ano nga pala, so gusto ko lang share, nung last week, bali Thursday, si nanay nag-birthday sa heaven. So, 67 years old na sana siya. Pero, yun, ang purpose ni Jesus Christ is to give us life and life more abundantly. So, yung in times of sorrow na ganito, very comforting yung purpose ng word niya, na yun nga, nire-remind tayo na death is not the end. But Jesus Christ is the purpose. So thankful ako na in spite na yung may sorrow, I know papalitan niya to ng joy. In spite na namimiss namin si nanay, I know papalitan niya to ng comfort. Kaya our purpose in Jesus Christ nga talaga ay totoong life. So, thank you po. Thank you, sis. Thank you sa inyo dyan. And happy birthday kay nanay, no? Nay, nagpa-party ka dyan. Yeah. So, praise God, sis. No? Salamat sa pag-share mo. Salamat sa inyo dyan. At salamat po sa ating lahat sa pagbibigay ng time sa ating online. Makakaabot pa ba si Hesed? Parang hindi kasi natapos yung sinasabi ni Hesed. Hello, Sed? Hi. Naputol po ata. Oo. Sige, Sed, tuloy mo lang kung ano yung ano. Yeah, naputol nga po ako. Well, we have a purpose po. Whether, basta pagka pinanganak po tayo, hindi po tayo aksidente. The fruit of the womb po is a gift from God. So, the moment God created us po, we have a purpose na po. And, katulad din po ng mga nasabi nila, Tita Sheila, sa mga nangyayari sa atin sa mundo or mga nakakausap nga po natin, may purpose lahat yan. So, it's really a good message po na we have a purpose in life po. So, yun lang po. Okay. So, thank you, Hesed. Thank you, Sed. Thank you sa pag-share. No? Okay, so, ayan po, no, sa hapong na ito, sa ating service, at nalaman natin na yung kahalagahan, no, yung purpose natin dito sa mundo dito. Tandaan po natin, sabi po sa Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us
to do. So God created us, no? God created you. You're not an accident. Sabi nga, di ba? God has a plan for you and you have a purpose in life. So yun po ang tandaan natin sa ating buhay. Ang purpose mo is to get close to God, is to create, to glorify God, to praise God, no? At i-share yung ating talent sa ibang tao. Okay, so purihin po ang Panginoon sa ating lahat. Naglag ba ako? Ay, okay, so tayo po ngayon. Kuya Rico, may gusto ka pang isabihin or ano na tayo? Okay na ako, Pastor. Sige po, tayo po ngayon. Sige po, tayo po ngayon ay manalangin. Let us close us in prayer. Let's pray to the Lord. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Panginoon Diyos, una sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, for this time, for giving us this wonderful time na kami po ay makapagpuri, makapagpasalamat sa iyo, Panginoon, at madakila ka namin, Panginoon, sa araw nito. Salamat din po sa iyong anak na yung ginamit, Panginoon, sa hapon na ito, na si Pastor June, upang ibahagi ang iyong salita sa amin at kami ay matuto lalo at makita namin ang purpose namin sa aming buhay, Panginoon, kung bakit kami naririto. At salamat dahil ikaw ang aming kalakasan sa araw-araw, sa saan man kami naroon. Salamat, Lord, dahil ikaw ang aming patnubay at gabay. Salamat po, Lord, for sa bawat isa na rito ngayon, Lord, na nagpupuri at nagsamba sa iyo, na nagbigay ng kanilang mga pasasalamat at nawa ay patuloy na pag-iingat sa kanilang buhay at patuloy na pagpapalang ibuhos mo sa kanila at mga kagalingan sa lahat ng mga karamdaman, Panginoon. And nawa, Panginoon, itong mensahe na to ay tumanim sa aming puso't isipan at hindi lamang basta narinig lang namin, Panginoon, bagkus ito ay aming bitbitin sa aming araw-araw na po pamumuhay, Panginoon, upang ikaw ay lagi namin madakila, Panginoon. We thank you, Lord. We thank you for everything that you have done sa buhay namin. We thank you for your love. We thank you for your care. We thank you for the word of the day. At kami ay iyong pinagpala ngayong araw na ito, Panginoon. And nawa ay tanggapin itong pagpapala ng ating Panginoon sa araw na ito. And now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen and amen. Magandang hapon po sa ating lahat. God bless us all and God loves you. Salamat po sa inyo and see you on Wednesday po. 5 p.m. po ang ating, don't forget po na maka-attend po tayo ng ating prayer meeting every Wednesday, 5 p.m. God bless po sa inyo lahat. Salamat po.